Malusog na kaisipan sa maayos na pangangatawan. Noon pa lamang ay batid na ng mga sinuunang sibilisasyon na walang dapat na mangyaring paghihiwalay sa pisikal at estadong mental. Kahit ng pinaka-atletikong katawan na perpekto ang lahat ng sukatan, mula timbang, blood pressure, muscle mass o anuman, ay wala ring silbi kung ang utak ay sablay at alangan. At gaya ng maraming bagay na pinagkaloob sa atin ng kalikasan at kapalaran, tao lang ang may natatanging kakayahan na abusuhin ito hanggang masira na ng tuluyan. At maraming kapasidad para wasakin ang ating kaisipan. Mula natural hanggang sa kemikal na pamamaraan. At sa ating dula sa Sana Lourd ngayong Biyernes ng Kakatakutan, malalaman natin ang epekto ng isip na inabuso. At sinulat po ni Diditan Huacyo Marasigan ang ating kwento. Sana po ay maibigan nyo. Sana ay may matutuhan kayo. At sana ay kilabutan kayo dito po sa Sana Lourd, sa radiodramang pinamagatang Adik Sa'yo. Kuya, hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Narito na naman siya. Ha? Sino? Hindi mo siya naririnig? Sino ba, kuya? Wala ako naririnig. Narito siya! Paulit-ulit siyang bumubulong. Tama na! Tigilan mo na ako! Kuya! Kuya, saan ka pupunta? Tama na! Ayoko na makinig sa'yo! Naririnig mo ako! Ay, sabi ko tama na! Huwag mo ako sundan! Tama na! Ano na naman ang nangyari? Narinig kong tinatawag mo ang kuya mo. Sinumpong na naman siya, inay. Kung ganon, umalis na naman ang walang paalam. Hindi pa nga siya nag-aalmusal eh. Ay, hayaan mo siya. At sana nga wag nang bumalik. Nay, paano niyo naman po nasasabi yan? Anak niyo siya at nung matino si kuya, nakakatulong naman siya sa atin. Noon yun. Pero ngayon, puro sakit ng ulo na lang ang binibigay niya sa atin. Mas gusto kong wag na siyang umuwi dito. Ay, puro na lang ba pera ang mahalaga sa inyo? Sa totoo lang, baka nga kaya nagkaganito si kuya. Dahil din sa kagagawan niyo eh. Hoy, Rafi! Huwag mo akong pagsasalitaan na ganyan, ha? Kung makahingi kayo ng pera kay kuya, para bang may baul ng pera ang kapatid ko? Karapatan ko yon. Pinalaki ko kayo, pinag-aral, at mag-isa ko yung ginawa. Kaya kung humingi man ako sa inyo, karapatan ko yon. Obligasyon ninyong bigyan ako ng pera ngayong may sarili na kayo mga trabaho. Nandito na naman siya. Sino po, Lolo? Ang boyfriend mo. Nasa harap ng bahay. Nakatayo na naman. Hindi ko na siya boyfriend. Nakipag-break na ako sa kanya, Lolo. Isara niyo na po yung bintana. Mas mabuti ang tumawag ng pulis. Hindi ko gusto ang ginagawa niya. Ini-stalk niya ako. Yan ang ginagawa niya, Lolo. Alison! Kausapin mo ako! Umalis ka na, Nelson. Hindi makikipag-usap ang aking apo. Umalis ka na! Alison! Mag-usap tayo! Ang sabi ko, umalis ka na! Tumawag na ako ng pulis. Hindi ako alis dito! Alison! Alison! Pare, bitaw mo yung bato. Hindi! Huwag kayong makialam! Gusto ko lang makausap si Alison! Sargento! Huwag niyo siya saktan!
Alison! Alison! Mag-usap tayo! Makikipag-usap ako, Nelson. Pero sumama ka muna sa kanila ng kalmado. Alison! Tayo na. Nag-i-eskandalo ka rito. Sasama ka sa amin. Alison! Mag-usap tayo! Sabi mo mag-uusap tayo! Nangako ka! Mag-uusap tayo! Nay, nasa presinto si Kuya. Nagulo kina Allison. Ay, nako! Hayaan mo na siyang mabulok doon! Pero Nay, ang kailangan ni Kuya mapagamot. Eh di, ipagamot mo kung kaya mo. Pero ako, suko na ako. Noon ko pa siya sinabihan na magparehab. Pero ayaw niya. Hindi siya naniniwala na lulong na siya sa bawal na gamot. Laya ka na, bata. Pero haharapin mo pa rin ang reklamo ng babaeng nagsumbong sa'yo. Hindi dumating si Allison. Nagsinungaling siya. Kuya, kailangan mo magpahinga. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Gusto ko makausap si Allison. Hindi mo ba yun naiintindihan? Bata, dalhin mo sa mental yung kapatid mo. Mukhang matindi ang amats niyan eh. Ang kailangan dyan, ikulong sa mental. At baka makasakit pa ng ibang tao yan. Kuya, pilitin mo magpahinga, pakiusap. Huwag ka na rin tatakas. Bukas, isasama kita sa isang lugar kung saan ka pwede. Naririnig ko na naman siya. Kuya! Ang tinig na yun. Kinakausap na naman niya ako. Magpahinga ka na. Pangako, isasama kita sa doktor bukas. A-absent ako sa trabaho para mapatingnan kita. Hindi kita pababayaan, Kuya. Kuya! Kuya, ano ba? Bitiwan mo ang braso ko, nasasaktan ako! Ikaw ang hadlang. Nasaan, Kuya? Teka! Huwag po sa kanila, nasasaktan ako, Kuya! Ano ba? Bitiwan mo ako! Gusto niyang patayin kita! Kuya! Ikaw ang hadlang! Kuya! Ikaw ang hadlang! Kuya! Ay! Bitiwan mo si Rafi! Demonyo ka! Wala ka na talaga sa katinuan! Bitiwan mo ang kapatid mo! Bitiwan mo siya! Kuya Nelson! Kuya, saan ka pupunta? Kuya Nelson! Pabayaan mo na siya! Hindi mo pa ba nakikita? Sira na ang ulo ng kapatid mo! Papatayin ka niya, Rafi! Oh, ano mong ginagawa mo rito? Bigla ka na lang nagpakita rito, Nelson. Sinusundan niya ako kahit saan. Sino? Yung babae. Yung boses ng babae. Pocha, nasobrahan ka na, Nelson. Masama na tama mo. Maniwala ka, Egay. Ayaw niyang patahimikin ako. Lagi niya sinasabi, may hadlang. May hadlang. Hadlang sa ano? Bitiwan mo ako. Nasasaktan ang braso ko. Ano ka ba? Sa amin si Allison. Kalimutan mo na yung syota mo. Pwede ba? Ayaw niya na sa'yo. Hindi mo naiintindihan. Si Allison, kapag nawala siya sa akin, ikamamatay ko. Hindi ko kaya kapag nawala siya. Baliw ka na. Marami pang babae. Kung ayaw niya na sa'yo, humanap ka na ng iba. Hindi ako hahanap ng iba. Si Allison lang. Aray! Bitiwan mo nga ako, Nelson! Nasasaktan na sabi ako eh! Ano ba? Bitiwan mo ako! Kailangan mong pumatay. Lilinaw ang lahat kapag pumatay ka. Pabalik si Allison. Lilinaw ang lahat. Ubusin mo ang hadlang. Mga hadlang. Kailangan maubos sila. Kailangan maubos sila. Parang may sumusunod sa akin. Halika rito. Bitiwan mo ako! Hadlang ka. Bitiwan mo ako! Sino ka ba? Bitiwan mo ako!
Saan mo na naman siya sinama? Wala rito si Rafi. Maniwala ka. Matagal ko na siyang iniiwasan. Hayop ka! Ikaw ang nagturo sa kanyang gumamit ng bawal na gamot! Oo! Inaamin ko yun! Pinagkakakitaan ko siya! Supplier niya ako! Pero nung nag-iba ang ugali niya, madalas siyang wala sa sarili. Iniwasan ko na siya. Baka mapatay niya ako. Katunayan yan, muntik na nga eh. Ano? Paano muntik na? Galing siya rito kagabi. Sinaktan niya ako. Kung ano-ano yung mga sinasabi niya. Mayroon tungkol kay Allison, tapos boses na may dinidikta sa kanya. Walang direksyon, kung ano-ano. Kung galing siya rito, nasa na siya? Hindi ko nga alam. Nawalan ako ng malay nung suntukin niya ako sa sikmura. Nung magising ako, wala na siya. Sinungaling ka. Baka pinutumba mo na siya sa mga kasamahan mo! Hindi, Rafi! Supplier nga niya ako. Pero hindi ako mamamatay tao. Kapag may nangyari sa kapatid ko, ikaw ang mananagot, Egay. Hindi ko to palalagpasin. Patay na siya. Patay na siya. Kailangan mong pumatay. Pero patay na siya. Kailangan mong pumatay. Patay na siya. Nagawa ko na. Hindi mo ba nakita? Kulang pa yan! Kailangang maubos ang hadlang! Ang mga hadlang sa amin ni Allison. Ang mga hadlang. Tama ang mga hadlang. Dapat silang patayin. Oo. Para kay Allison. Para bumalik na sa akin si Allison. Rafi! Naku, anak, mabuti at umuwi ka na. Nay, namumutla kayo. Nandito na ba si Kuya Nelson? Sinaktan ka ba niya? Teka, ano man nangyari? Bakit parang takot na takot kayo? Kasi may natagpo ang babae doon sa kabilang barangay. Naku, tagtad ng saksak. Hindi. Nakilala ba kung sino yung babae? Ay, hindi ko alam. Lang marinig ko ang balita. Agad akong nagmadali sa pag-uwi. Hindi ko na natapos ang pamamalengke ko. Ano ba kinakatakot nyo? Wala naman tayong kinalaman sa nangyari dun sa babae Hindi ba dapat lang tayong matakot? May gumagalang killer. Nay, alam na ng mga pulis ang dapat gawin. Nasisiguro kong hinahanap na nila yung pumatay dun sa babae. Kahit na. Dapat pa rin tayong mag-ingat. Mas mabuti nga sigurong umalis na muna tayo dito sa lugar na ito. Teka, paano naman si Kuya Nelson? Anong paano? Wala na akong pakialam sa kanya. Siya mismo ang sumira sa buhay niya. Pinag-aral ko siya. Pinagtapos. Pero sinira niya ang lahat dahil sa bawal na gamot. Wala na akong magagawa para sa kanya. Hindi na siya may sasalba. Hindi ako makapaniwalang sa inyo kung naririnig ang mga ganyan, Nay. Kayo ang nagluwal sa amin, pero kung magsalita kayo parang hindi nyo kami dugo at laman. Yung ibang ina nagsasakripisyo ng sarili nilang buhay para sa kapakanan ng anak nila, pero kayo, puro sarili nyo lang ang inuuna nyo. Kung wala kayong malasakit kay Kuya, pues ako meron pa, at hindi ko siya tatalikuran kahit ano mangyari. Babae? Pinatay? Oo, Apo. Tad-tad daw ng saksak. Talagang hindi bubuhayin. Kilala ba dito sa lugar natin? Walang nakakakilala. At saka, hindi rito nangyari. Sa ibang lugar. Nakakapangilabot naman. Kaya ikaw, huwag kang magpapagabi sa daan. Kawawa naman yung babae. Bakit kaya siya pinatay sa ganung paraan? Walang makapagsabi. Ni wala raw nakarinig ng sigaw o kaguluhan. Basta kinabukasan ng umaga, may nakita yung basurero. Yung babae nakahandusay sa tapat ng tambakan ng basura. Pati sa likod, marami siyang tama ng saksak. Sige, itihayaan niyo muli yung biktima. Yes, sir. Oh, yan. Ang kanyang mga mata, kitang-kita ang sindak sa nangyari sa kanya. Hindi na maipikit ang mata niya. Ay, dali na siya sa medico legal para sa autopsy. Okay po. Yan. Tayo na. Sige. Kumusta ang scene of the crime? May nakuha bang ebidensya? Kahit anong ebidensya?
Huwag kang umalis. Paano kung gumagala ang killer? Yung pumatay doon sa babae. Nay, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nahahanap si Kuya Nelson. Paano naman ako? Iiwan mo ba akong mag-isa rito sa bahay? Ligtas kayo rito. Basta ilak niyo yung mga pinto, isara niyo yung mga bintana. Bukas mo na lang kasi hanapin ang kuya mo. Marami pa namang araw. Marami pang oras. Ipagpabukas mo na yan. Huwag kung kailan gabi at saka madilim na. Saka kaalis. Ngayon lang ako may oras. Bukas kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Hindi ba kita pwedeng pakiusapan? Kanina, nagagalit ka sa akin dahil wala akong malasakit sa kapatid mo. Oo, inaamin ko yon. Galit ang nararamdaman ko para sa kanya. Galit dahil sinira niya ang lahat ng pangarap ko sa kanya. Galit dahil sinayang niya ang sinimulan kong tagumpay para sa kanya. At ngayon lalo akong nagagalit. Dahil sa kabila ng kawalang hiya ng kuya mo, mas pipiliin mo pa rin siyang hanapin kaysa protektahan ako! Nay! Iyon ang landas na pinili niya. Huwag kang sumama sa pagbagsak niya, anak. Huwag kang sumama sa kadilimang pinili niya. Saan ka pupunta? Si Allison. Kay Allison. Hindi ka pa tapos. Hindi pa tapos ang alin. Ang mga hadlang, marami sila. Patayin mo sila. Bakit lagi kitang naririnig? Nasaan ka ba? Sino ka ba? Bakit gusto mo kong makita? Ang kailangan lamang ay sundin mo ko. Sinunod na kita. Pinatay ko na yung babae. Hindi pa tapos. Marami pang hadlang. Kailangan mong pumatay. Kailangan? Kailangan. Kung gusto mong balikan ka ni Allison. Para kay Allison? Para balikan ako ni Allison? Pambihirang buhay to. Ngayon pa walang masakyan. Kung maglalakad naman ako pa uwi, napakalayo naman ang lalakarin ko. May lalaking palapit sa akin. Mama! Alam mo ba kung saan pwedeng pumara ng jeep? Hindi jeep ang kailangan mo. May hawak kang patalim! Sasabo ka sa akin! Hindi! Ayoko! Hindi mo ako! Gagawin natin ito ng mabilis. Pero hindi ka na mahirapan pa. Bitiwan mo ako, sabi! Tulong! Tulong! Tumahimik ka! Bitiwan mo ako! Kunin mo na lang ang bag ko, pati cellphone na yan na! Sa'yo na lahat yun! Bitiwan mo lang ako! Parang awa mo na! Bitiwan mo ako! Ikaw ang kailangan ko! Hindi ang mga to! Sasama ka sa akin! Hindi! Hindi! Ayoko! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Parang awa mo na! Bitiwan mo ako! Kailangan kita! Kailangan ko itong gawin sa'yo! Awa ka sa akin! Hindi kita bibitawan! Kailangan ko itong gawin! Bumalik si Allison! Sino Allison? Wala akong kilala! Tumahimik ka! Maawa ka! Maawa ka sa Si akin! Allison! Siya ang buhay ko! Siya ang gusto ko! Tutulungan kita! Kakausapin ko siya! Ituro mo sa akin kung nasan siya! Ako ang kakausap sa kanya! Ako makikiusap sa kanya para sa'yo! Pakawalan mo lang ako! Sinungaling! Sinungaling ka! Hindi! Totoo! Totoo ang sinasabi ko! Tutulungan kita! Pakawalan mo lang ako! Totoo? Magpapabalik mo sa akin si Allison? Oo! Oo! Balikan niya ako? Pakawalan niya ulit ako? Kaya kong gawin yun! Pakawalan mo lang ako! Pabayaan mong puntahan ko siya! Talaga? Si Allison, babalikan niya ako? Oo!
Bumitiw siya sa pagkakahawak sa leeg ko. Ibinabahan niya ang kamay niya na may hawak sa patalim. Pagkakataon ko na to, tatakbo na ako! Saan ka pupunta? Tulungan niyo ako! Manya! May manya! Patayin niyo ako! Sinungaling ka! Tulungan niyo ako! Lolo! Lolo! Bakit ba po? Hating gabi na. Gising ka pa. Nanaginip ako. Parang totoong-totoo. Paano? Anong napanaginipan mo? Si Nelson po. Bumalik rito. Papatayin tayo. Tayong dalawa. Ay nako, hindi magyayari yan na po. Nakatrangka ang mga pinto natin. Isa pa, inireport ko na siya sa mga pulis. Hindi na siya babalik dito. Pero kasi Lolo, para pong totoo eh. Kitang-kita ko yung mga mata niya habang hawak niya yung patalim. Kumislap to sa dilim. Sinaksak ako. Paulit-ulit, Lolo. Nakakakilabot eh. Tama na yan. Panaginip lang yun na po. Hindi na makakalapit dito ang adik na yon. Hindi ko papayagang masaktan ka niya o malapitan man lang ng walang hiyang lalaking yon. May tao, Lolo. Ating gabi. Sino ang pupunta rito sa ganitong oras? Lolo, yung panaginip ko. Baka ito na yun. Baka si Nelson na yan. Papatayin niya tayo. Tulungan niyo ako! Ka rito! Bakit ka tumakbo? Sabi mo tutulungan mo ako! May matalim ka! Sinungaling ka! Niloko mo ako! Hindi ako nagsinungaling! Talagang tutulungan kita! Pero natakot ako! Hindi ako dapat naniwala sa'yo! Maawa ka! Maawa ka sa akin! Dapat sa'yo! Maparusahan! Anong gagawin mo sa akin? Dapat kanino pa kita pinatahimik! Lolo, ano po yung gagawin natin? Dito ka lang. Ako ang sisilip sa bintana. Alison, si Rafi to! Lolo, si Rafi, yung kapatid ni Nelson. Mula rito sa bintana, nasisilip kong nag-iisa naman siya. Ano pong gagawin natin? Wala. Hihintayin natin siyang umalis. Alison! Lolo Peng! Hindi ako manggugulo! Hinahanap ko lang si Kuya Nelson! 2 araw na siyang hindi umuwi sa amin! Nag-aalala na ako kay Kuya! Alison! Lolo Peng! Gusto ko lang malaman kung bumalik dito si Kuya! Nanggulo ba siya? Sinaktan niya ba kayo? Pinakulong niyo ba siya? Kailangan ko lang malaman! Alison! Lolo Peng! Lolo, ano pong gagawin natin? Ako nang bahala. Umalis ka na, Rafi! Hindi bumalik dito si Nelson. At hindi ko papayagang manggulo pa siyang muli rito. Umalis ka na! Hindi ka namin pwedeng pagbuksan ng pinto. Hating gabi na. At hindi ako naniniwalang nag-iisa ka lang. Mahabaging langit. Ayaw tumigil sa pag-alulong ng mga aso sa paligid. Parang may mangyayaring kabapalagan. Isang krimen. Tulad ng nangyari dun sa babaeng natagpo ang patay. Hindi. May kumakatok. Si Rafi na kaya ito? Bumalik na kaya si Rafi? Bumalik na kaya siya? Paano kung si Nelson ito? Saan mo ako dadalhin? Patatahimikin na kita. Hindi! Tulong! Tumahimik ka sa amin! Ma!
si Allison. Gusto kong balikan niya ako. Gusto kong mahalin niya akong muli. Hindi ka dapat sumigaw. Kailangan na kitang patahimikin. Hadlang ka. Kaya dapat mawala. Dapat kang mamatay. Dapat kang tumahimik. Tao po. Pulis to. Magtatanong lang kami. Ay, naku, salamat. Salamat dumating kayo. May nag-report na kapitbahay. May nagsisigawan daw rito. Natakot sila na baka may domestic violence. At kailangan kayong tulungan. Ay, naku, hindi. Hindi po, Sargento. Nag-away lamang kami ng anak ko. Pero hindi niya ako sinaktaan. Nasaan ho siya? Pwede ko ba siyang makausap? Ay, umalis siya para hanapin ang kuya niya. Sigurado kang hindi ka sinaktan ng anak mo? Ay, naku, hindi po. Bakit parang takot ka? Dahil sa nangyaring krimen, yung pinatay na babae sa kabilang barangay lang nangyari. Yun ang kinatatakot ko. Baka narito lang sa paligid ang killer. Baka gumagala pa siya. Nagpapatrolya na ang mga kasama ko. Kung wala ka namang irereklamo, aalis na ako. Pero siguruhin mong sarado ang mga pinto. At kung may kakatukuli, silipin mo muna kung sino. Opo. Hinahanap na namin ang salarin. Pero mabuti na ring mag-ingat kayo dahil natitiyak kong ang killer ay wala na sa katinuan niya. Sigurado ako. May narinig akong boses na babae. Humihingi siya ng tulong kanina. Pero bigla na lang tumahimik. Nasaan kaya siya? Mabuti pa siguro i-report ko na lang to sa mga pulis. Kailangan maligtas yung babae. Oh, teka. May taong lumabas mula sa matataas na talahib. Sino ka? Kuya! Kuya Nelson! Ano nangyari sa'yo? Naliligo ka sa dugo! Teka, nasugatan ka ba? Ano ba nangyari sa'yo? At ano yung hawak mo? Kuya, ano nangyari sa'yo? Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa paglalakad paliwa sa akin. Susundan ko siya. Pero bakit ba duguan siya? At hindi. Kuminang yung hawak ng patalim. Kahit patay sindi yung ilaw sa poste, malinaw ko nakita yung hawak niya. Patalim yun. Teka, yung babaeng humihingi ng tulong kanina. At ngayon si Kuya duguan. Naku, hindi. Hindi pwedeng si Kuya Nelson. Hindi niya kayang pumaslang ng kapwa niya tao. Kuya, may sugat ka ba? Bakit duguan ka at may hawak kang patalim? Sino ka? Kuya ako to. Si Rafi, kapatid mo. Huwag ka lalapit. Uubusin ko mga hadlang. Ano? Mga hadlang? Anong hadlang? Huwag ka sabing lalapit! Kuya, teka, bitiwan mo muna yung patalim. Mag-usap tayo. Ako! Uubusin ko mga hadlang. Uubusin ko sila! Kuya Nelson! Kuya! Hindi. Ano nangyari kay Kuya? At bakit galing siya sa talahiban na yun? Ano? Anong ingay yun? Galing mo sa talahiban. Pero nag-iisa lang ako at hindi ko siguradong... Pulis! Teka, may pulis! Para! Mama pulis! Anong problema? Sa talahiban, may narinig kasi ako umuungol. Marang may dumadaing. Anong ginagawa mo rito? Inahanap ko yung kuya ko si Kuya Nelson. Oh, nakita mo ba? Nakita mo ba? Bakit nakatitig ka lang sa akin? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Nakita mo ba yung kuya mo?
Hindi, pero may narinig akong tinig doon eh. Baka kailangan niya ng tulong. Siya yung unahin natin. Dito sa talahiban. Dito ko narinig yung tinig. Bakit hindi mo siya pinatay? Isa siyang hadlang. Hindi ko alam. Ang tinig niya, ang mukha niya. May naaalala ako tungkol sa kanya. Kilala ko siya, pero hindi ko maalala. Hindi ako sigurado. Bumalik ka. Patayin mo rin siya. Hindi. Ayoko. Patayin mo siya! Tama na! Tigilan mo na ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Patay ka na! Bakit nakikita pa rin kita? Maawa ka! Wag! Ayoko marinig ko pagmamakaawa ninyo! Bakit naririnig ko ba kayo? Bakit maraming boses? Naririndi ako! Tama na! Tama na! Tulong! Sir, may tao nga rito! Teka, itatapat ko ang flashlight sa pinagbumula ng boses. Isang babae. Duguan siya. Sir, ano gagawin natin? Bumalik ka sa mobil. Sabihin mo, kasama mo ako. Magpadala ng ambulansya dito. Bilisan mo! Opo, sir. Ngayon din. Sir, nakuha na po ng ambulansya yung biktima. Pwede na po ba ako umuwi? Ipahatid na kita sa kasama ko. Mukhang pagod na pagod ka na. Ay, salamat po. Isang bagay lang, Rafi. Rafi ang pangalan mo, hindi ba? Natatandaan kita ng piyansahan mo ang kuya mo. Opo. Ako nga po si Rafi. Gusto kong malaman mong kahit ikaw ang nakahanap sa babaeng biktima, pwede pa rin kitang ituring na suspect. Pero sir... Kaya hindi ka dapat umalis o lumabas sa lungsod na to. Mananatili ka rito hanggang sa ma-eliminate ka bilang suspect sa krimeng ito. Tandaan mo, kapag namatay itong biktima, aakyat sa murder ang kasong ito. At sisiguruhin naming mananagot ang may sala rito. Opo, hindi po ako aalis sa amin. Sir, wala akong kasalanan. Wala akong alam sa nangyari sa kanya. Layuan niyo na ako! Patahimikan niyo ang isip ko! Tulungan niyo ako! Tahimik ka! Ano gagawin mo sa akin? May hawak kang patalin! Tumahimik ka! Isa kang hadlang! Hindi! Hadlang na dapat mamatay! Tama na! Ayoko nang marinig ang boses niya. Tama na! Tama na! Kailangang patuloy kang pumatay. Wala nang hadlang. Nakapatay na ako. Tapos na ang pagpatay. Hindi pa tapos. Ibalik mo si Allison. Sinunod na kita. Ibalik mo si Allison. Ikaw naman ang kumilos. Ibalik mo na si Allison sa akin.
Sino yan? Nay, ako to si Rafi. Ay, Rafi! Ay, salamat anak, umuwi ka na. Nag-alala ako sa'yo ng gusto. Teka muna, bakit may dugo ang polo shirt mo? Ano bang nangyari sa'yo? May nabiktima na naman eh. Isa na namang babae. Biktimang ano? Pananaksak, Nay. Hindi! Ibig sabihin, narito lang ang killer! Tama ang hinala ko! Gumagala siya! At nandito lang siya sa paligid natin! Naghahanap ng bagong bibiktimahin! Nay! Makinig kayo sa akin. Umalis na tayo rito, Rafi! Hindi naligtas ang lugar na ito! Nay, wala tayong ibang pupuntahan! Pero paano kung pasukin tayo nung killer? Yung mamamatay tao! Alam ko kung sino yung killer! Alam mo, paano? Sino? Sino ang pumapatay? Nay, nakita ko siya duguan at may hawak na patalim. Bakit ka umiiyak? Sino ang nakita mo? Sino ang killer? Bakit hindi mo siya isinuplong? Sagutin mo ako, Rafi! Sino ang killer? Magsalita ka! Bakit hindi mo siya pinatay? Hindi ko kaya! Bakit? Isa rin siyang hadlang. Hindi ko alam. Ang mukha niya, naaalala ko. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya kayang patayin. Kuya, duguan ka. Ano nangyari sa'yo? Huwag kang lalapit! Ano ba nangyari sa'yo, kuya? Huwag ka sabi lalapit! Kuya, hayaan mo tulungan kita. Huwag mo ako lalapitan. Huwag! Huwag! Hindi ko maalala. Marami akong hindi maalala. Pati kung sino ako. Hindi ko na alam. Si Allison. Siya lang ang naaalala ko. Si Allison. Pumatay ka. Pumatay na ako. Ano pang kailangan mo sa akin? Sabi mo ibabalik mo sa akin si Allison. Pero sinungaling ka. Nilinlang mo ako. Kailangan mong pumatay ng marami. Para kay Allison. Yun ang sagot. Patayin mo ang mga hadlang. Ang mga hadlang! Ang mga hadlang! Tigilan mo na ako. Sinungaling ka. Hindi ka totoo. Maraming taong nag-uusyoso sa pinanggalingan ng ambulansya at pulis mobile. Ayun, may naiwan pang mga pulis. Parang nag-iimbestiga pa sila. May mga dugo sa kalsada. Ano kayang nangyari? Sir, ano po ang nangyari? May aksidente ba? May biktima ng krimen, isang babae. Siya yung isinakay sa ambulansya. Oh, paano, sir? Na-hold up? Hindi malinaw kung ano talagang nangyari. Pero may witness na nakarinig sa paghingi niya ng tulong. Hinanap namin siya. Natagpuan namin yung babae sa loob ng talahiban na yan. Duguan, maraming tama ng saksak, pero buhay pa. Kaya agad kaming tumawag ng ambulansya. Kawawa naman. Oo nga. Pero kung wala naman kayong may tutulong, mabuti pang umuwi na kayo. Kayo rin! Umuwi na kayo! Nadala na sa ospital ang biktima. Mag-iingat na lang kayo. Ikandado nyo ang mga bahay nyo at mukhang may gumagalang siraulo sa paligid. Sige, sir. Uuwi na po ako. Mabuti pa nga. Mag-iingat kayo, Lolo. Naghahanap pa kami ng witness na makapagtuturo sa taong gumawa nito.
Kitang-kita ko siya, Nay. Hindi ko makalimutan yung mukha niya. Yung itsura niya. Tamang may hawak siyang patalim. Sino ang nakita mo, Rafi? Bakit ka nanginginig sa takot? Bakit ka umiiyak? Nay, yung sumaksak dun sa babae. Yung nakita ko lumabas sa talahiban na duguan. Nanlilisik yung mga mata niya at may hawak na patalim. Si Kuya Nelson! Hindi! Hindi, Rafi! Hindi! Ang kuya mo, si Nelson, siya ang killer. Hindi ko sigurado, Nay, pero kasi siya lang yun ang galing dun sa talahiban. Kung saan natagpuan niyang babaeng sinaksak at puro dugo si Kuya. Ano po bang ibig sabihin nun? Bakit hindi mo sinabi sa polis? May dumating na polis, hindi ba? Tinulungan niyo pa nga ang babae. Isinakay niyo siya sa ambulansya. Kaya may dugo ang polo shirt mo. Hindi ba? Sumagot ka, Rafi! Opo, Nay. Opo. Tumulong ka rin lang. Hindi mo pa nilubos. Bakit hindi mo isinuplong ang kuya mo? Dahil kapatid ko siya, Nay! Nay, ba't siya ko sinampal? Hindi mo ba naisip? Wala na sa katinuan ng kapatid mo. Kung nagawa niya ang ganon dun sa biktima, magagawa niya rin yun sa'yo, sa akin, at sa kahit sino pang masalubong niya. Pero kayo na po ang may sabi. Wala sa katinuan si Kuya. Ang kailangan niya ay tulong. Kailangan siyang may paggamot, Nay. Rafi, may pinatay na ang kuya mo. Yung una niyang biktima. Pero hindi tayo sigurado kung sinong pumatay sa babaeng yun. Hindi tayo sigurado. Pero dito sa pangalawa, sigurado tayong siya ang sumaksak. Dahil nakita mo siya. Nakita mo siyang duguan at may hawak na patalim. Pero Nay, hindi ako siguradong si Kuya nga Rafi! talaga. Huwag kang magpakabulag. Dahil sa kapatid mo siya. Iba na si Nelson. Iba na ang kuya mo. Sinira na ng bawal na gamot ang utak niya. Ang kailangan nating gawin, isuplong siya sa mga pulis. Hindi na siya dapat makapatay na muli. Hindi na siya dapat makaperwisyo. Naipapatayin nila si Kuya. Kung yan ang kailangan gawin, mamatamisin ko pang mawala siya rito sa mundo kaysa patuloy na maging mamamatay tao. May natagpuan na naman babae. Sa talahiban naman. Patay po, Lolo? Agaw buhay. Marami ring saksak sa katawan. Sabi ng pulis na nakausap ko, isinugod daw sa ospital. Naku, bakit nangyayari to? Hindi lang yun ang masamang balita. Ano pa po? Sa presinto, marami raw nakakita at nakarinig na ang nanay ni Nelson, si Laura, nagpunta doon. Bakit daw po? Si Nelson daw. Ipinapahanap niya si Nelson. Ha? Bakit po? Lolo, ano ba yung dahilan? May nangyari kay Nelson? Allison, inireport ni Laura na si Nelson, ang dati mong nobyo, siya ang sumaksak sa babaeng nasa ospital ngayon. Hindi na siya ulit nagpakita sa akin. Magsabi ka ng totoo sa akin, Egay. Oo, ang sinasabi ko. At kung bumalik man siya rito, hindi ko na siya pakikiharapan pa. Mabuti nga, hindi ko na siya sinumbong sa big boss namin eh. Sinaktan niya ako, Rafi. Hindi yun madaling kalimutan. Kung ganun, mag-iingat ka na lang. Ako pa ang mag-iingat? Ano ang laban niya sa isang sindikato? Sa sindikato, wala. Pero kapag nag-iisa ka na, wala ka ng laban sa kanya. Huwag mo akong takutin. Hindi kita tinatakot, Egay. Pinag-iingat lang kita.
Wala na nakikilala si kuya. Wala na siya sa katinuan. Matagal na siyang wala sa katinuan niya. 2 babae na ang biktima niya. Tadtad ng saksak. Hindi. Hinahanap na siya ngayon ng mga pulis kaya pumunta ako dito. Para siguruhin buhay ka pa at mabigyan kita ng babala. Ang tunog na yun. Napapatahimik niya. Mga tinig. Sundin mo ko. Hindi! Kailangan ko lumapit sa tunog na naririnig ko. Napapatahimik niyang mga boses sa isip ko. Patayin mo ang mga hadlang. Sundin mo ko. Tama na! Alam ko na kung paano ka mawawala. Hindi ako mawawala. Hindi mo ako mapapatahimik. Hindi! Hindi! Sabi nung nakakita sa isang lalaking duguan ng damit, dito nila huling nakitang nakaupo yung lalaki. Diyan sa waiting shed na dadaanan natin. Kailangang mahanap natin ang anak ko. Kailangang makulong siya. Baka sa susunod kami na ni Rafi ang patayin niya. Tama ang kutob ko. Nung hindi agad siya sumagot sa tanong ko, duda na nga akong nagsisinungaling siya. Mahal niya ang kapatid niya. Kahit nalulung ito sa bawal na gamot, pinilit niya itong protektahan. Kahit nung nakita niyang may nagawa itong krimen, pilit pa rin niya itong pinagtakpan. At alam kong mali yun. Maling uri lang pagmamahal. Kailangan mahanap dati si Nelson bago siya muling umatake. Wala nang makapagliligtas sa kanya ngayon sa kamay ng batas. Kahit ang pagmamahal ni Rafi, hindi na siya may sasalba pa. Ang tunog ng kampana. Nalulunod ang boses na naririnig ko sa tunog ng kampana. Aakit ako kung nasaan yung kampana. Ang mga hadlang. Tapusin mo sila. Patayin mo sila. Ayoko nang makinig sa'yo. Nilinlang mo ako. Sinungaling ka. Ang mga hadlang. Tama na! Tumigil ka na! Hindi mo ibinalik si Allison. Sinungaling ka. Nawala ang tinig. Habang tumutunog ang kampana, hindi ko rin naririnig ang tinig. Kailangan patuloy itong tumunog. Nasaan ang tali na hihilahin para tumunog to? Kailangan tumunog ka para mawala ang boses. Ayoko na siyang marinig. Sige, tumunog ka. Magingay ka, kampana. Patutunugin kita ng paulit-ulit para mamatay ang tinig sa isip ko. Ayoko na siyang marinig. Ayoko na. Anong nangyayari? Bakit tunog ng tunog ang kampana? Si Kuya Nelson! Ayun, nasa kampanaryo! Siya ang nagpapatunog ng kampana! Rafi! Saan ka pupunta? Kay Kuya! Kukumbinsihin ko siyang sumuko na! Hindi ko maririnig ang tinig. Hindi na magugulo ang isip ko.
si Allison. Sasama niya siya sa akin. Alam ko, mahal niya pa rin ako. Ay, napitiwan ko ang tali ng kampana. Hindi! Kuya! Tulong! Nahila siya ng tali ng kampana! Nasasakal siya! Hindi siya makawala sa tali ng kampana! Kuya, tutulungan kita! Hahanap ako ng hagdan para maabot kita dyan! Nililigtas kita! Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang pagkalulong niya sa illegal na droga. Nailigtas siya ni Rafi sa pagkakasakal sa tali ng kampana. Pero kinailangan na siyang dalhin kaagad sa ospital. Nanay Laura, ayokong sisihin niyo ako sa... Wala kang kasalanan, Allison. Naisip ko, baka ako pa nga ang nagtulak sa kanya na magkaganito. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Mula pagkabata, itinanim ko sa isipan niya na kailangang ibalik niya sa akin ang lahat ng nagastos ko sa pag-aaral niya. Kailangang suportahan niya ako at ibigay ang lahat ng kailangan ko bilang ganti sa lahat ng sakripisyo at hirap ko. Pero natural lang naman pong tulungan kayo ng mga anak ninyo eh. Tulong, oo. Pero inobliga ko si Nelson. Kapag hindi siya nakapagbibigay ng sapat na halaga, nagagalit ako sa kanya. Kaya natutong gumamit ng illegal na droga si Nelson para manatiling gising ng mas matagal. Para makapag-overtime siya ng mas maraming araw. Para maibigay ang gusto ko. Mahal ko ang anak ko. Pero hindi ko nakita na sobra-sobra na ang hinihingi ko sa kanya. Ako, Allison! Ako ang nagtulak kay Nelson na matutong gumamit ng bawal na gamot! Stable na ang kondisyon ng babaeng sinaksak ni Nelson. Mabuti naman, sir. Mabuti po at mabubuhay siya. Pero sabi niya, tuloy ang reklamo laban sa kuya mo. Wala na po ako magagawa tungkol dyan. Siya po ang naagrabyado. Kung ano po ang sinasabi ng batas, susundin na lang ho namin. Pansamantala, nasa mental hospital ang kuya mo. Doon siya magpapagaling. At kapag sinabi ng doktor na pwede na siyang humarap sa pagdinig ng kaso, saka siya paharapin sa korte. Opo, naintindihan ko po. Huwag kang magtatangkang itakas o itago siya. Kundi, madadamay ka sa kaso. Salamat. Hindi ka nagsasawang dalhan ako ng paborito kong pagkain. Basta inumin mo lang palagi ang gamot mo. Kung ano yung sinabi ng doktor, sundin mo lang. Bakit mo ko tinutulungan, Rafi? Siyempre kapatid kita, kuya. Nakita ko kung paano ka naging responsable noon. Naranasan ko rin yung pag-aalaga mo sa akin. Pinag-aaral mo ako. Marami ka nagawang mabuti at tama bago ka sinira ng bawal na gamot. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa dati. Kuya, alam kong kaya mo yan. Andito ako, tutulungan kita. Wala na ang tinig. Hindi ko na siya naririnig. Unti-unti ka na gumagaling, kuya. Pero may krimen akong nagawa. Kailangan ko yung panagutan. Oo, kuya. Pero kung patuloy ka magpapakatino at magbabago, may pag-asang makalaya ka pa rin sa tamang panahon. Hindi na natin mababalik yung nakaraan.
ang tapos na. Pero yung bukas, yung hinaharap, pwede pa rin maging mabuti. Pwede pa rin magbigay sa'yo ng bagong buhay.